Miss Maharlika na post ni Spokes Harry Roque. At ang sabi ni Miss Maharlika, itodo na natin. And ito yung shinare niyang post. Sabi ko, ano yung ito todo? At ano yung meaning? So medyo cryptic yung post ni Spokes Harry Roque, mga tet kuya. Ano kayang ibig ipahiwatig? Okay? Mukhang the end is near. Parang my way nga din. I did it my way. And so I piece the final curtain. Sabi sa Bisaya. Ang ganda ng kantang yun, to be fair. Kaya lang, di ba, pag kinakanta sa video ko yun, minsan nababang-bang. Para kasi hambog yung My Way, di ba? Yun yung interpretation ko lang. Parang ang yabang lang nung kantang My Way, di ba? Oh. I did it my way. O, ganon, ganap. Pero hindi ko masyadong iniintindi yung lyrics. Naririnig ko lang lagi siya sa mga video, okay? And isinumparaw yung kantang yan eh. Pero the end is near na baga kuting, ha? 2 in a month. Ano yung 2? Okay? Walang subject eh. 2 in a month. Ano yung 2? 2 birds in a month? 2 men in a night? Kaya 3 Pag-usapan natin yung threesome ko no ni Queen Falaka mamaya. Hindi na daw kasi nagagalit ang batota ni Anis. May tsumeka lang na may katresam si Lintik. Tuyot na nga eh. Tsaka mukha siyang mabantot, no? Anyway, meron pa raw isa na pinalipas din ang SONA. 2 in a month, ang aking pakiwari dito mga atet kuya na tinutukoy ni Spokes Harry Roque. May dalawang kaalyado si Kuting na bumitaw sa loob lamang ng 1 buwan. Tama po kaya? Ano sa tingin nyo? Ito ay ano ko lang ha, opinion ko lang. May dalawang kaalyado si Kuting, miyembro ng kanyang gabinete, sekretary niya, bumitaw sa loob lang ng 2 buwan. Sa loob lang ng 1 buwan. Meron pa raw isa na pinalipas din ang SONA. What? Di ba parang may vlog si Miss Maharlika na magre-resign na yun, kaya lang wag muna raw, pinigil. Para nga hindi maging pangit at mababalita naman talaga yan, para hindi maging pangit sa SONA, wag ka muna, patapusin mo muna, palipasin mo muna ang SONA bago ka bumitiw. Kayong mga gusto ko na bumita, parang may ganong kanta, no? Kayong mga gustong bumitaw, bumitiw na kayo. Wag na kayong matakot magurgur. Abno yung mga boss nyo. Boss nyo yung si Bangs? Di ba si Bangs yan? Si Bangabs? Tama ba? Tawag ko sa kanya si Bangs. Hello, Bangs. Parang akyas lang may Bangs. At least hindi ako Bangags. Hello, Bangs. Bangag yung amo nyo. Worse, yung isa, yung impacta, yung malaki ang tiyan na nangaagaw ng kopita, hindi nyo yan, boss. Bakit kayo lahat takot dyan? Takot kayo mapandilata ng mata? Ano? Takot kayo magurgur, mukhang mangko? Mangko nga yata yan. According to Pastor Kiboloy, every Tuesdays and Fridays, merong voodoo session dyan. Naniniwala yung mangko na yan sa ganyan. Kaya may mga nagkakandategi, kung hindi man nalason yung mga nategi yun, baka nga natusok-tusok na ang monyeka. Right? Singiragyendo, sabi rin. Walang pakulay, wag kumanta mo. Diba? Naniniwala sa witchcraft yung inanitan na yan. Pokemon. Naniniwala sa witchcraft yung inanitan na yan. So, sino itong mga bumibitaw, mga, bakit kayo magkukwit? Panahon ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ang naninipa, lahat kapit tuko. Lahat, siguro iba gusto lang i-prove na kaya nilang magsilbi, maging alter ego ng leader, maging sekretarya ng inanita na yan na feeling mailap, feeling in demand, feeling rockstar, feeling artista. Ang dumi ng balat mo, mukha kang mabaho in person. Okay? Buti nga pantay yung pagka-brown mo, mukha ka naman talagang mabaho.
Hindi ka man lang nagpabango nung hinarap mo kami ng meet and greet nung pumutok yung ensaymada. Yung issue ng ensaymada, hindi siya mabango, mga ate at kuya. At naawa ako sa sarili ko in a way na parang what? Ano ba tong ginawa ko? Hinaplos ko ang balikat niya. Kasi bawal makipagkamay sa kanya eh. Right? Tapos naman ang pandemic, ayaw makipagkamay. Ang dami rin nakikipagkamay actually. Marami nagpapapicture sa kanya nung time na yun. So ako, para lang masabi na nahawakan ko ang lintek na yan, hinaplos ko ang balikat, ginanon ko. Sabi ko, shit. Parang naawa ako sa sarili ko. Ano to? Anito? Para sambahin ko. Masabi ko lang na meron akong nahawakang panggulo. Panggulo? Pangulo ba yan? Panggulo yan eh. Oh. So, di ba kay Pangulong Duterte, yung iba takot matanggal, pero sa panahon ni coaching, nagsisipag bitiw. Di ba sabi nyo, pipili kayo ng magagaling? Ay, mga bulok naman yung nilagay nyo. Kung meron mang matino, ay siguro hindi na masikmura ang kamalditahan ng asawa mo. At siguro hindi nila masikmura na ang sinusunod nila at kinatatakutan nila at nagmamando sa kanila at nagmamaldita ay hindi naman yung ibinoto. Oh. So I think ang tinutukoy ni Spokes Harry Roque dito ay itong balita na shinare naman ni Attorney Nick Nangit. Breaking! DTI or Department of Trade and Industry, is that right? Ba't ba ako nagtatanong? I think DTI kasi is the Department of Trade and Industry. Yun na yun. Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual has resigned from his post, says Kamangyang. According to the Presidential Communications Office, or doon kay Amoy Kolog, Pascual resigned to transition back to the private sector. Ayoko na in public, no? Mag-ano na lang ako, mag-wellness thingy, wellness leave, and then, yeah. Hindi lang leave, no? Permanently magre-resign na kasi gusto niya ng wellness thingy. The search for a successor will commence immediately to ensure a seamless transition and continuity in the department's initiative. Wag na tayong lumayo. Sino ang isang sekretary na highly performing pero bumitaw? Si VP Sara. Di ba tuwang-tuwa yung mga pinklawan, pati yung mga talyanista, mga goldista, mga loyalista, mga Marcos supporters, tuwang-tuwa sila, nag-resign si VP Sara. Dapat lang, no? Hindi nyo alam, ang balik nun kay Kuting. Ang pula nun kay Kuting, hindi kay VP Sara. Although pwedeng dagdag, 'di ba, dagdag sweldo kay VP Sara ang pagtanggap ng iba pang trabaho aside from being vice president. Pero dagdag na responsibilidad 'yan, ang lawak ng DepEd all over the Philippines. At si VP Sara hands-on, pumupunta sa bawat eskwelahan, kahit malalayo minsan ang eskwelahan na yun, mga pinamumugaran pa ng NPA, pinupuntahan ni VP Sara. Laging umaalis, nagta-travel, kaya nga kailangan niya ng security guards, bodyguards, 'di ba? Men in uniform, security personnel para hindi sila makagambala sa pupuntahang bayan-bayan, probinsya. Ay, dadating ako diyan, hindi mo prima daw na si VP Sara eh. Dadating ako diyan, kailangan may mga escort akong pulis ha, hindi siya ganoon. Meron siyang bodyguards. Inalis, binababoy niyo. So kung si VP Sara naka-unity team na nga, binababoy, ginago ni Kuting, ito pa kayang mga hindi popular na secretaries? Bakit nagbitaw? Oh, karangalan yan, pampaganda yan ng portfolio ng isang, di ba, ng isang tao, public figure, ng isang kahit sino man, Pampaganda yan ng portfolio mo. Pampaganda yan ng work experience mo. You worked in public. Hindi naman ganun kalaki ang sweldo sa public, pero it's a noble job. Parang pagtuturo. Parang kami mga teachers, tina-target namin ang public. Sabi, mas malaki nga kasi ang public kaysa sa private. Yun ang nakakalungkot. Pero karangalan kasing magsilbi ka.
no? Maging opisyalis ka na, 'di ba? Pagsilbihan mo ang public, ang boss ng mga nasa gobyerno ay ang mga Pilipino. Oh. You worked in the government, plus 5 points, plus pogi points, plus ganda points 'yun. Sa record mo, sa work experience mo and whatnot. Bakit ka bumitiw? Bakit ka nag-resign? Anong meron? Incompetent ka ba? Hindi mo ba kaya ang trabaho? Right? Naliliitan ka ba sa sweldo o may hindi ka masikmura? Or may mga demand yung butod na yun na kailangan you can deliver. If you can't deliver, somebody else could. Kaya naligwak si VP Sara, baka she doesn't want to deliver. She didn't want to. Bakit ako mag-deliver sa iyong inanitan kang butod ka? Ang laki ng pera sa DepEd, mga tatkuya, nasabi ko nga sa inyo. Among the departments, ang DepEd ang may pinakamalaking budget taon-taon. Dahil pinag-iigi ang edukasyon ng Pilipinas para hindi tayo maging mangmang at ang mga susunod na salinlahi para maganda ang quality ng education sa Pilipinas at libre. Kaya yan, mas malaki ang budget ng DepEd kaysa DILG, DSWD, DOH. DepEd ang nagkakamal ng halos 1 trilyon taon-taon. Nilet go ni VP Sara. Tuwan-tuwa sila, tuwan-tuwa ang Pinklawan. Akala nyo, hahabol si VP Sara sa ganyan. Pagod ng katawan ang inaabot ni VP Sara at may banta pa sa buhay niya. Bakit nag-quit ito? Sabi ni Attorney Nick, nagbitiw na raw sa pwesto si DTI Secretary Pascual. Sa kahit anong organisasyon, ang marka ng mabuting pamumuno ay ang pagtatagal ng mga kasapi nito. Ngayon, bakit umalis siya? Yung totoo. Ayan, mukhang babasahan ni Attorney Nick ng baraha ito. Tama, no? Kung mabuti kang leader, yung mga subordinates mo, yung nasasakupan mo, yung mga followers mo, will follow you to the ends of the earth. Hindi ka iiwanan. 'Di ba? Kahit batikusin ka pa na ikay nagpupulburon, ikay bangag, ikay wala sa sarili, ikay tuta ng kano, hindi ka iiwanan ng mga yan. Kahit anong pagkikriticize sa iyo ng mga DDS vloggers, ng mga sumasama sa hakbang ng maisog, hindi ka iiwanan ng kakampi mo kung walang problema sa iyo. But in the first place, kaya nga may mga hakbang ng maisog, kaya nga kami ng mga dati mong supporters, kasama mo sa kampanyahan, sa pagpaparecount noon sa di umano'y pandaraya sa iyo ng BFF Lenlen ko na namimigay ng lugaw, ng pandesal at mineral. Diba? Hindi ka namin tatalikuran. Yung number 1 mong supporter na vlogger, si Miss Maharlika na lang. Iniwanan ka. Isang dekalibreng Gabriela Silang na supporter mo. 'Di ba? Iniwanan ka. Mismong yung parang kapatid mo nang si Attorney Vic, iniwanan ka. Ang kaisa-isa na lang sanang taong mapagkakatiwalaan mo, dumidiskarte na maganda para sa iyo. Pinagtakpan na nga yung mga kalokohan mo at kasabawan mo. 'Di ba? Tinake nyo for granted. At dyan kayo ngayon, yan ang problema no? Pinili nyo ang mga oligarchs, ang mga elites, ang mga dilaw, at ang mga makakaliwa. Kaya, no doubt na baka napipinto ang, alam nyo na, PP3. Webes na yon. Kinabukasan, Friday, si Miss Pebbles may ino-organize na, di ba? Na Friday ganap-ganap sa EDSA. Sabi ni Miss, mamaya ko sa iyo ichika. Sa susunod na topic. Maraming chilika si Miss Pebbles sa akin. Talagang may phobia raw ang mga yan. May takot pala kayo Ayaw nyo palang maulit ang kasaysayan ba't hindi nyo alisin yung tumat? Ang pangit. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Di bali na mapagsabihan kang matakaw, wag lang magnanakaw. Todo ang nakawan ngayon. Kuting. Kung hindi ikaw ang gumagawa, ang mga tao mo. Loto na nga lang, kaduda-duda. So baka yung mga ina-appoint mo na they are pressured to deliver to somebody or to that to the powers that be. Hindi naman ikaw ang powers that be or the power that be. Kuting. Hindi naman ikaw ang sinasamba ng mga to at kinatatakutan. Alam ko malaki ang tiyan ng kinatatakutan ng mga to Mapandilatan lang na mata, takot na
May mga voodoo sessions nga naman, di ba? Baka magurgur. So, okay, bigay sa'yo ang pwestong yan, mag-deliver ka. Dapat naka-luggage. Ay, ang dai naman ang i-deliver, naka-luggage, no? Naka-maleta, ganun ba yun? Kasi may nababanggit na mga luggages dyan sa Okada, di ba? Yan ba yung mga dinideliver, yung mga naka-luggage? Nagtatanong lang kami. Ngayon, kung hindi masikmura ng mga tao mo, ng mga inilagay mo dyan, ang mga kabaliwan nyo, kasakiman nyo, katarantaduhan nyo, power tripping nyo, ay baka nga talaga magko-quit yan. Kasi kung vague ang reasons kung bakit magko-quit, sasabihin, ay gusto ko na lang in private life na lang ako. Gusto ko maging part na lang ako ng private sector, ayoko na in public, ayoko na maging government officer. That's kainutilan. Ginrab mo yung, 'di ba? Ginrab mo yung posisyon na yan, ibig sabihin kaya mo eh. Bakit? Ba't hindi mo kinaya? Kung tutusin, nag-overlook ka nga lang eh. Kung ikaw ang secretary, di may mga assistant secretary ka na magtatrabaho ng pash-pash para sa'yo. Mayroon kang mga, di ba, undersecretaries at mga staff. Ikaw, kung tutuusin, di ba, tawag ka lang meeting, ano ang ginawa nyo? Ano ang kailangan nating intindihin? Gaano kalaki ang kailangan? Ganun ka lang being the Secretary of Kuting. Dahil para ka rin presidente sa kung saang departamento ka nilagay. Bakit sila bumibitiw? Hindi nila kaya ang trabaho? Hindi kaya ng utak, hindi kaya ng katawan, hindi kaya ng puso, o hindi kaya ng kaluluwa? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.